ngayon sa PFP at sa buong alyansa. At hindi natin masasabi na hindi masasabi ng sino man na ating mga katunggali. Hindi masasabi na ang hinaharap natin ay napakahina, hindi marunong, walang alam, walang ganyan dito sa PFP, walang ganyan sa alyansa. Kaya yan ang ipalaman natin. Dapat maunawaan ng taong bayan niya, ng ating mga magiging voter sa darating na Mayo. At huwag natin kakalimutan na nandito ang partido sa likod ninyo. Ngunit ang kailangan malaman ng liderato ng PFP kung ano pa ang aming maitutulong. Dahil ang partido ay nandyan upang tulungan ang lahat ng mga miyembro. At asahan ninyo, tayo naman na asahan ninyo na kung ano ang kayang gawin ng partido, kung ano ang kayang gawin ng ating mga supporter, ng ating mga kaibigan na naniniwala rin sa pagkakaisa, ay kung ano ang kayang gawin nilang lahat ay gagawin namin upang tulungan kayo. Ang nais naming maging resulta, siyempre, ang lagi namin iniisip, dapat talaga sa unang-una, sa Senado, 12-0 dapat. Yan ang habol natin. At sa mga local naman, dapat 100% dahil yung mga miyembro natin, pinakamagagaling naman talaga sa local. Kaya dapat maipakita natin na itong pagsasama na ito ang pagsanib puwersa nating lahat dito sa ilalim ng PFP. At bukod pa doon, sa ating mga koalisyon at pag-aalyansa sa iba't ibang partido na ipinagsama natin dahil sila rin ay naunawaan ang ating hangarin ng pagkakaisa. Ay lahat ay pinagkaisa natin yan. Kaya palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay, pinakamagagaling at pinakamatibay, hindi lamang sa eleksyon, kung hindi sa serbisyo publiko. Kaya dahil ganun kataas ang quality ng membro at ng kandidato ng PFP, dapat, basta kami sa leadership ng PFP, sinasabi natin, walang dapat matalo dito sa ating mga kandidato dahil yan ang pinakamagagaling. Kaya gagawin natin lahat na kailangan gagawin natin lahat. Siyempre, there are maraming mga aspeto ang eleksyon. Mayroong national, yung ating mga senatorial candidate. Meron siyempre sa local at sa lahat ng level, sa probinsya, sa city, sa municipality. At lahat yan, titignan natin kung ano yung pinakamainam na gawin. Kaya tayo nagserbisyo publiko. Siyempre, sa bawat kandidato, sa bawat na umupo na opisyal, ay may sariling dahilan. Ngunit, sa aking palagay, ang isang katangian na lahat ng ating mga kandidato, lahat ng ating mga miyembro, lahat ng ating mga naging opisyal ay pumasok sa ganitong klaseng trabaho upang tumulong sa taong bayan, upang tulungan ang inyong constituency, upang tulungan ang iyong bayan, nag-start sa barangay hanggang sa probinsya, at ang ating mga national candidates, ganun din, magiging senador. Lahat naman talaga ay makikita ninyo na kahit iba-iba ang pinanggalingan, kahit iba-iba ang pinagdaanan, laging nandyan sa likod ng pag-iisip ng bawat miyembro ng PFP na tayo ay nagsasama at nagkakapit-bisig upang tulungan ang taong bayan, upang pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman tayo pumapasok sa ganitong klaseng serbisyo dahil wala namang magsasabi na ang pamumulitika ay madali. Kahit na napakayaman mo, kahit na napakaganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil ang trabaho. At lalong-lalo na sa ating mga local government official, ay alam naman natin na kapag kayo yung umupo bilang local government official, ay talaga naman bubuhos ang mga iba't ibang issue. Hindi ko tinatawag na problema, ang iba't ibang mga issue na dumadating sa pang-araw-araw ng buhay natin. At yun naman ay ginagawa natin. At talaga nagtsatsaga tayo, nagsasakripisyo tayo. At kung minsan tinitiis na lang natin ang mga
masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw ng mga kakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo man natin, itong meron man tayong dinadaanan na kahirapan, ito ay hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya naman po, maraming salamat sa kay Secretary Anton Lagdameo. Magsiupo po tayo sa iyong introduction at andito naman nandito ang ating top 3 senators. Nandito si Senator Francis Tolentino, andito si former DILG Secretary Ben Abalos, and Senator Manny Pacquiao. Andito makipagsama-sama para sa atin upang tayo, dahil ito na katapusan na ng Enero, tama, at ilang araw na lang mag-start na yung campaign period, kaya baka ito na ang pinakahuli nating pagkakataon na makapag-sama-sama at makapagkonsulta sa isa't isa. And this might be the last chance for some of us to be able to bring to the national leadership of the party the issues that are facing all of you, kayo mga gobernador, kayo mga mayor, ating mga senador na kandidato. Baka ito ang last chance natin na makapagpulong-pulong na para naman lahat ng mga ating mga inaalala, lahat ng ating mga kinakailangan na hindi pa natutugunan ng ating partido ay maidala sa leadership ng PFP. And that is the purpose of these very important meetings and these very important conferences that we have. Ngunit bago pa tayo, siguro tama rin ang nabanggit ni Gov. June Tamayo na tayo, siyempre pagkadating na ng campaign period, masyado na tayong busy, marami tayong iniisip, marami tayong pinupuntahan. Ngunit bago tayo magsimula, huwag nating kakalimutan kung bakit tayo ay nagkaisa sa ilalim ng bandera ng PFP. Dahil kung kailangan lagi natin ipamaalala na sa nakaraang halalan, ang mga PFP, kahit na yung iba sa inyo, hindi pa official members sa PFP pero tumutulong na sa amin. But all of us together, tayong lahat, ang ating naging hangarin, ang ating ipinaglalaban ay ang pagkakaisa. At kaya naman, itong PFP ay sinama natin lahat ng maaring maisama natin. Hindi upang maging malaki at upang maging pinakamalaking partido, upang maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Well, that is important also. Kailangan na matibay ang partido natin. Ngunit, ang tunay na dahilan kung bakit ipinagsama-sama natin lahat ng nakakaunawa sa ating hangarin ng pagkakaisa upang lahat ng tutulong sa atin sa pagpapaganda ng Pilipinas ay kasama natin at meron tayong sariling plano, meron tayong isang sinusundan na hangarin at layunin para sa ating bansa. Kaya tayo lumalaban, kaya tayo pumasok sa politika. Kaya galing lang ako sa graduation ng Development Academy of the Philippines. Nag-graduate ang mga ibang public servants sa kanilang mga postgrad na kurso. At ipinaalala ko sa kanila at ipapaalala ko rin sa inyong lahat. Kaya tayo nagserbisyo publiko. Siyempre, sa bawat kandidato, sa bawat na umupo na opisyal, ay may sariling dahilan. Ngunit, sa aking palagay, ang isang katangian
na lahat ng ating mga kandidato, lahat ng ating mga miyembro, lahat ng ating mga naging opisyal ay pumasok sa ganitong klaseng trabaho upang tumulong sa taong bayan, upang tulungan ang inyong constituency, upang tulungan ang iyong bayan, nag-start sa barangay hanggang sa probinsya, at ang ating mga national candidates, ganun din, magiging senador. Lahat naman talaga ay makikita ninyo na kahit iba-iba ang pinanggalingan, kahit iba-iba ang pinagdaanan, laging nandyan sa likod ng pag-iisip ng bawat miyembro ng PFP na tayo ay nagsasama at nagkakapit-bisig upang tulungan ang taong bayan, upang pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman tayo pumapasok sa ganitong klaseng serbisyo dahil wala namang magsasabi na ang pamumulitika ay madali. Kahit na napakayaman mo, kahit na napakaganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil ang trabaho. At lalong-lalo na sa ating mga local government official, ay alam naman natin na kapag kayo umupo bilang local government official, ay talaga naman bubuhos ang mga iba't ibang issue. Hindi ko tinatawag na problema ang iba't ibang mga issue na dumadating sa pang-araw-araw ng buhay natin. At yun naman ay ginagawa natin. At talaga nagtsatsaga tayo, nagsasakripisyo tayo. At kung minsan tinitiis na lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw ng mga kakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo man natin, itong kung meron man tayong dinadaanan na kahirapan, ito ay hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya naman po, ngayon, kailangan na ngayon natin, dahil tayo ngayon, tayo naman, ay nagkakaunawaan, nagkakaintindihan tayo na yan ang ating gagawin, yan ang ating ipaglalaban. Ngayon, how do we make those principles into reality? And that's what these elections are all about. That is why it is important that those like-minded candidates, kayo, mga miyembro ng PFP, tayo, yung mga ibang opisyal, at hindi pa ito ang kumpleto na membership. This is only from dito sa area natin, dito sa bandang NCR at saka yung mga malalapit na lugar. Gagawa pa rin tayo ng mga ibang klaseng mga convention na ganito sa iba't ibang lugar upang kailangan marinig ng ating liderato ang pangangailangan ng ating mga kandidato habang maaga pa, habang may pagkakataon pa tayo na makipagpulong-pulong lahat. So let us use this opportunity that we have here now today to put together I'm sure everybody has their own plans on how they will conduct their own campaigns. Hindi ang leadership ng PFP hindi ang leadership ng PFP ang magsasabi sa inyo kung paano patakbuhin ang kampanya ninyo. Mas alam ninyo sa amin yan. Ngunit ang kailangan malaman ng liderato ng PFP kung ano pa ang aming maitutulong dahil ang partido ay nandyan upang tulungan ang lahat ng mga miyembro. At asahan ninyo, tayo naman na asahan ninyo na kung ano ang kayang gawin ng partido, kung ano ang kayang gawin ng ating mga supporter, ng ating mga kaibigan na naniniwala rin sa pagkakaisa, ay kung ano ang kayang gawin nilang lahat ay gagawin namin upang tulungan kayo. Ang nais naming maging resulta, siyempre, ang lagi naming iniisip, dapat talaga sa unang-una, sa Senado, 12-0 dapat. Yan ang habol natin. At
At sa mga local naman, dapat 100% dahil yung mga membro natin, yung pinakamagagaling naman talaga sa local. Kaya dapat maipakita natin na itong pagsasama na ito ang pagsanib puwersa nating lahat dito sa ilalim ng PFP. At bukod pa doon, sa ating mga koalisyon at pag-aalyansa sa iba't ibang partido na ipinagsama natin dahil sila rin ay naunawaan ang ating hangarin ng pagkakaisa. Ay lahat ay pinagkaisa natin yan. Kaya palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay, pinakamagagaling at pinakamatibay hindi lamang sa eleksyon kung hindi sa serbisyo publiko. Kaya dahil ganun kataas ang quality ng membro at ng kandidato ng PFP, dapat, basta kami sa leadership ng PFP, sinasabi natin, walang dapat matalo dito sa ating mga kandidato dahil yan ang pinakamagagaling. Kaya gagawin natin lahat na kailangan gagawin natin lahat. Siyempre, there are maraming mga aspeto ang eleksyon. Merong national, yung ating mga senatorial candidate, meron siyempre sa local at sa lahat ng level, sa probinsya, sa city, sa municipality. At lahat yan, titignan natin kung ano yung pinakamainam na gawin. Kaya let us take this opportunity to get together to solidify our plans for the future. At tingnan naman natin kung paano ang pinakamainam at pinakamagandang gagawin para tayo ay magiging very effective dito sa eleksyon na ito. At we have gathered, I believe, the best people and the most effective public servants in the Philippines under our umbrella. Ngayon sa PFP at sa buong alyansa. At hindi natin masasabi hindi masasabi ng sino man na ating mga katunggali. Hindi masasabi na ang hinaharap natin ay napakahina, hindi marunong, walang alam. Walang ganyan dito sa PFP, walang ganyan sa alyansa. Kaya yan ang ipalaman natin. Dapat maunawaan ng taong bayan niya, ng ating mga magiging voter sa darating na Mayo. At huwag natin kakalimutan na nandito ang partido sa likod ninyo. Hindi lamang ang partido, lahat ng mga miyembro, lahat ng nandito nakasama natin, lahat ng mga miyembro na hindi nakarating ngayong araw at ngunit nandyan at nagbabantay at nag-aabang sa mga gagawin natin, sa mga plano natin sa darating na campaign period hanggat sa halalan, ay lahat ito ay kasama ninyo, kasangga ninyo. At kung ano ang magagawa, hindi lamang ng partido, kung hindi ang inyong kapwa-membro ng PFP ay tutulungan kayo. Kaya yan ang kailangan natin gawin. Dahil pag nagtulungan, ang isipin ninyo isang grupo na ganito. Pag lahat tayo, isang ating pag-iisip at pare-pareho ang ating tinutunguan at pare-pareho ang plano na ating sinusundan, sino naman ang tatalo sa atin? Wala naman pwede siguro na makaharap sa atin at masasabi ng mas marunong at mas maganda ang kanilang ginagawa. Kaya sa puso natin yan, huwag natin kakalimutan kung bakit tayo nandito. Huwag natin kakalimutan kung ano ang nagdala sa atin dito, ang ating hangarin, ang layunin na pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, na pagandahin at ipagtanggol ang Pilipinas. At yan, sa palagay ko, basta't yan lagi ang ating pinapangarap, ay laging magiging tama ang ating ginagawa. Magiging tama ang ating tutunguhan. Kaya, ready na kayo?
Okay, sige. At good luck sa inyo lahat. Kagaya ng sabi ko, nandito kami lahat upang makinig sa inyo kung ano ba ang mga nagiging issue dun sa inyo, kung ano yung mga kailangan gawin. At asahan ninyo, the PFP is the strongest party in the country today. And the PFP, that strong party, is behind you all the way. Good luck! So, naku, napakaganda po ng speech na iyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang aagapayan nila. Aagapay sila sa kanilang mga kandidato, magsimula sa mga konsehal ng bayan hanggang po sa mga senatoriables. At yung pinakagusto ko na sinabi diyan ni PBBM ay yung patungkol po sa ito pong itong kanilang senatoriables, plano ni PBBM yung 12 ay sana nga daw po ay maipanalo ng mga supporters. Ngayon po alam naman natin na merong mga kandidato, si Digong, ngayong 2025 election. Ang kilala ko lang dyan yung si Bato, si Bongo, si Philip Salvador na Tukmol, at sino pa ba yung iba? Hinlo ba yung isa? Tapos hindi ko matandaan yung iba pati si Kibulok inadapt ng partido ni Digong. Hindi kilala yung iba. Si Bato, si Bongo at si Philip Salvador lang ang siyang masasabi nating popular. Pero sigurado ko 8 diretso to nakikinikinita ko na mangyayari sa 2025 election. Kasi alam niyo po, nakikita po ng taong bayan kung sino po yung totoong bato na astigin, at kung sino yung bato na halatang tuta. Diba? Kitang-kita ang kaibahan. Nakikita natin dito po si PBBM, yung pong kanyang mga kandidato katulad ni Benhar Abalos, ni Pacquiao, iboboto ko yan. Dito kaya Tolentino medyo 50-50 kasi syempre nakita ko yung kanyang ginawang Pinoy, yung si Lee Wangdan ba yun? Na-check ko, konektado sa Pogo, kay Dan Renwu. Sabi nga ni nitong si Senadora, basta yung senador, sinabi nga niya na konektado to sa Pogo pero parang hindi siya pinakinggan ng mga na yan. Si Camille Villar, ewan ko kung iboboto ko yan. Pero karamihan naman dun sa Senate slate ng ating Pangulong Bongbong Marcos, baka iboto ko. Pero etong si Amy Marcos, baka makatagasan ko na hindi ko talaga iboto kasi wala talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun siya sa kanyang kapatid, di ba? So, etong 8 senador ni Digong ay baka po talagang hindi po manalo at wala talagang makuhang pwesto. Kahit na may mga survey ngayon, di ba? Lalo pa, nandiyan pa si Ben Tulfo, andyan pang ilan pang mga senatoriables na mga nag-independent. Yung iba mga hindi po, kumbaga wala silang mga mga partido, baka may makalusot. Ang isa po sa nakikita ko rin na walang magiging ambag sa ating bansa at puro pamimigay lang ng jacket ang gagawin ay itong si Willie Revillame. Walang duda. Si Willie Revillame napakaraming natulungan, napakaraming napasayang mga Pilipino. Simula nung siya nasa Channel 2 hanggang sa siya nagsolo, napakarami na pong Pilipino ang napasaya niyan. Pero sa kanyang pagiging politiko, ang masasabi ko lang, gagamitin lang siya ni Digong at uudyukan lang siya, gagawin lang siyang uto-uto, gagawin lang siyang mukhang tanga ng mga
politiko na nakapaligid sa kanya o ng mga tao na didiktahan siya kung paano mamuno. Kasi walang walang alam yung educational attainment. Wala na tinignan ko wala. Hindi natin alam kung ano ang kanya natapos. Tapos puro showbiz lang ang kanyang nagawa. Marami nag-excel sa pagiging politiko na mga galing sa showbiz like Yorme Isko Moreno, etong si Alfred Vargas, mga Richard Gomez, 'di ba? Si Lucy Torres, etong si Bong Revilla kahit papaano, 'di ba? Meron siyang mga napatunayan naman sa kanyang pagiging politiko, pero etong si Willie Revillame medyo wala po kung believe kung pagdating sa pagiging senador o pagiging politiko. Magiging tuta lang din siya. At eto pa doon po sa 8 diretso, sana nga po talagang maging 8 diretso. Kasi alam nyo nung panahon ng ating si Digong ang presidente natin, masyado pong kinawawa noon yung partido nila Bam Aquino. Nitong yung tinawag nila noon na 8 diretso. Ngayon po sana maging 8 diretso din sila. Sana wala ring manalo sa partido ni Digong. Ultimo si Bongo na pumapangatlo, pumapang-4 o pumapang-5, pang-6 sa mga survey. Sana hindi rin ito makapasok. Sana hindi rin po ito manalo. Kasi po hanggat meron pong mga senador, mga kongresista na kumakampi kay Digong, sumusuporta kay Digong, sigurado po ako hindi po mahihinto ang kaguluhan. Gagamitin nila ang mga alipores nila na yan para po maging kumbaga malakas pa din. Gagamitin nila para maging relevant pa rin sila. Gagamitin pa rin nila ang kanilang mga alipores para po makapang-destabilize. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, destabilization ang gusto nito mga taong ito. Baka yun po ang kanilang gawin. Yan po ang kanilang kumbaga susugan o gawin para nga po naman etong ating mga kababayan ay patuloy na guluhin ang mga kaisipan at para kumbaga malito ang mga Pilipino kung sino ba talaga ang dapat na namumuno sa ating bansa. At isa pa, kapag po nanalo ang ilan sa mga senatoriables ni Digong, yung impeach Sara baka po hindi magkatotoo kasi syempre alam naman natin medyo medyo kailangan ng suporta sa impeachment, kailangan na meron pong mga nasa impeachment sa impeachment process, kailangan po ng boto diyan ng mga senador para mapasibak si Sara. Baka sa mga darating na panahon magkaroon ng impeachment complaint na naman, hindi po yan magtatagumpay kasi nga po syempre ang mga senador yung ilan kampi kay Sara. So eto katulad nitong si Marcoleta na walang ibang bukang bibig kung hindi ang puro alam niyo talagang halatang pagiging pagiging pro Duterte nito. Kaya nga po hindi ko rin yan iboboto. Nung panahon ng ABS-CBN, na akala nga natin talaga ay walang niya ang ABS-CBN, akala natin pangit talaga ang ginagawa ng ABS-CBN, pero yun pala, yun ay paghihiganti lang ni Digong dahil nga po hindi na play ang kanyang advertisement noong siya'y kumakandidato bilang presidente. Ginantihan lang ni Digong ang ABS-CBN. Siyempre ang ABS-CBN alam natin noon na medyo makadilaw at makamaroha siguro, kaya ganun po na medyo merong nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa advertisement ni Digong. 'Di ba? So hopefully sana nga po ay matauhan ng ating mga kababayan at i-8 diretso. Marami pong ibang pagpipilian marami. Kasi katulad niyan si Kibuloy,
ginawa nilang senador at alam naman natin na ang kagustuhan lang naman ni Kibuloy kaya gustong maging senador kahit na nakakulong para magkaroon ng impluwensya. Alam naman natin 'yon na gusto niyang makatakas sa kanyang mga obligasyon, sa kanyang mga ginawang katarantaduhan, sa kanyang pagmamangkanor at sa kanyang ginawang pambubudol sa mga naniniwala sa kanya na siya'y mabuting tao pero yun pala nambubulog gabi-gabi ng mga pastoral. At yung iba ay pinapahiram pa sa mga tropa pips niya na mga medyo may kataasan ang mga ranggo sa lipunan, di ba? Kaya isang malaking doon pa lang, di ba? Ba't kumakandidato ang isang may napakalaking kaso, human trafficking, may kaso pang mga rape, mayroon pang kaso na mga ang daming kaso di ba? Hindi nga siya pinag-bail At lahat ng request niya hindi pinagbibigyan kasi nga nakikita ng korte na gusto lang talagang makapang-isa nitong si Kibulok. Katulad noon, gustong mag-bail kasi para mangampanya. So, alam naman natin na nagtago si Kibuloy. Hindi po yan kumbaga parang inano niya, kakandidato ko na senador tapos mag-a-apply ako ng bail. Baka mamaya ang plano niyan, kunwari mangangampanya, may private jet yan. May mga helicopter yan. Dumaan lang yan kahit nga maglansya na lang yan, mag-backdoor papuntang Malaysia o kung saan man lupalop ng ating mundo. 'Di ba? Kayang-kaya sa dami ng pera niyan. Siyempre marami pa rin talagang pera 'yan. Hindi po mauubos ng ganun-ganun lang ang pera niyan. So, baka ang gusto niya, ang kagustuhan nila, plano nila, kakandidato kunwaring senador pero yung pala tatakas na pagka nakapag-bail. Buti na lang talaga at matibay po ang mga ebidensya laban sa kanya at siya po ay hindi po pinapayagang mag-bail. So, ganun po kabigat ang mga kaso ni Kibulok. Kasi yung pong kaso niya na no bail, hindi naman po ibig sabihin talaga na no bail. Meron po mga pagkakataon na yung no bail na kaso ay nakakapagpiyansa pa rin po. At kapag napayagang magpiyansa, ibig sabihin mahina ng kaunti ang mga ebidensya laban sa'yo. Pero dito kay Kibulok, hindi siya pinagpapiyansa. So, tama lang yon. Kasi nga po, baka mamaya ito ay magtago at meron na siyang history ng pagtatago. 'Di ba? At ilang linggo niyang pinahirapan si General Torre para mahuli siya. 'Di ba? Kaya eto yung iba wala, hindi naman makilala yung mga senatoriable ni ni Digong, yung iba wala. Wala akong maalala na bukod lang kay Bato, kay Bongo at dito kay Philip Salvador. Meron yung Hinlo o si Kibulok. Yan lang yung mga natatandaan ko pero yung iba wala, hindi maingay ang mga pangalan at mga wala po tayong masasabi na kumbaga meron itong ambag sa ating lipunan, di ba? O merong kumbaga ginawang drastic measure para makilala. Wala pong ganon. So itong plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-12-0 ang ating darating na botohan para sa mga senatorial balls po ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung malaking balakid. Katulad nga yan, nanawagan na nga si Digong ng pantay-pantay daw o pagka patas daw, fairness daw. Sabi ko nga sa isip-isip ko, alam ba ni Digong yung fairness? Alam pala niya yun, di ba? Ng teteng ng ang daming mga ginugurgur nung panahon ng EJK, di ba? Ang daming nagugurgur. Mga nakatsinelas, walang nahuhuling drug lords. Aba, ang lakas ng loob manawagan ni Digong ng fairness. Tapos, di ba? Nung panahon na naghihirap ang ating bayan dahil sa pandemya, sa halip na makamura tayo sa mga binibili ng DOH na mga kagamitan para sa pandemya, inilipat pa yung pondo sa Department of Budget and Management sa procurement service. Yung tigsi 16 pesos na face mask na nabibili ng Department of Health, nung nilipat sa procurement service, naging 27 pesos. Nalugi tayo ng 11 pesos. Sa halip na makamura, mas napamahal pa. So, nasa ng fairness doon para sa mga Pilipino? Nilustay ninyo ang pera ng taong bayan ng inyong
kasama ang iyong anak ngayon na merong hindi maipaliwanag na 125 million na transaction. Si Pulong Duterte may 51 billion na pera ng DPWH. Ang hindi rin po natin alam kung ano nga ba nangyari. Nagkaroon ba talaga ng tinatawag na flood control project? Bakit gano'n? Maihinga lang daw palaka sa Davao, bahana. Tapos itong si Sara Duterte, meron pa siya, nasa 600 million na pinaplag ng COA at hinahanapan siya ng paliwanag kung saan ito nilustay. Si Mary Grace Piatos hanggang ngayon hindi pa rin maipaliwanag kung sino yun. Sabi ni Bato, marami daw Piatos doon sa Davao City, pero wala wala akong makita sa sa Google. Hanapin mo sa Google kasi syempre 'di ba mga apelyido, makikita mo naman yan sa Google. May mga application na makikita mo kung ano ang mga apelyido ng isang tao sa isang lugar. Pero wala ewan ko lang kung saan ba nakilala ni Bato si Piatos, 'di ba? So, 'di ba po, sila po yung sila po yung mga kumbaga merong mga hindi maipaliwanag na kaperahan na hinahanap ng mga kababayan natin, ng mga nagrereklamo, mga nag-file ng impeachment complaint para po magkaroon ng fairness. Fair sa kanila, 'di ba? Kung wala talaga silang naisube, naitabi, o di para sa kanila 'yon. 'Di ba? Fair sa kanila, fair sa taong bayan. Nagtatanong ang taong bayan, ayaw nila na merong ganun. Ang gusto nila, bumaba si PBBM sa pwesto para walang kumwestiyon sa mga nalustay ni Sara Duterte. Ganun ang gusto nila. So, saan ang fairness doon? Tapos ngayon, nakikiusap ng fairness si Digong. Alam mo pala yung fairness, di ba? Parang napaka-unusual na ang isang tao na hindi naman nagpakita ng fairness nung siya ang presidente, ngayon naghahanap ng fairness. So, abangan natin ang mga mangyayari sa tagpong ito at sana nga po ay ma-otso diretso ang lahat ng kandidato ni Digong para po wala nang mga balakid sa pag-unlad ng ating bayan, wala nang kakalaban sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga plano niya magaganda para sa ating bansa at maisakatuparan ang tinatawag na bagong Pilipinas. So suportahan po natin ang mga kandidato ni PBBM, hindi ko po kayo pinipilit. Kung sino lang po ang inyong gusto, yun po ang suportahan nyo. Katulad ko, ako'y malaya makakapili kung sino ang aking iboboto sa 2025 May election. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Nagtatry ako ng ilaw ko dito Kaya dito ako nagla-live sa may dilim. Diba? Ganda ng ilaw ko, no? Parang siya. Parang studio.